Disclaimer: ang kwentong ito ay katang-isip lamang at ginawa para sa layunin ng libangan. Ang anumang pagkakahawig sa tunay na tao, lugar o pangyayari ay nagkataon lamang. Recap ng episode 1. Sa nakaraang episode, 4 na magkakaibigan sina Marco, Jay, Carlo at Ben ang pumasok sa isang inabandonang research facility sa bundok sa kabila ng mahigpit na babala ng mga taga roon. Sa loob, natuklasan nila ang mga sirang laboratorio, kakaibang eksperimento at isang misteryosong silid na matagal nang nakaselyo. Hindi nila namalayang may isang bagay na sumunod sa kanila nang umalis sila sa lugar na iyon. Episode 2. May naiuwi sila mula sa research facility. Akala nila ay ligtas na sila nang makauwi. Ngunit hindi nila alam. Nagsisimula pa lamang ang tunay na bangungot. Akala ni na Marco, Jay, Carlo at Ben ay natapos na ang lahat nang makalabas sila sa inabando ng research facility. Pagod silang umuwi at sinubukang kalimutan ang mga kakaibang pangyayaring nasaksihan nila sa loob ng gusali. Ngunit pagsapit ng gabi, isa-isang nagsimulang mangyari ang mga bagay na hindi nila maipaliwanag. Bandang 2:00 ng madaling araw, biglang nagising si Marco dahil sa mahinang katok sa kanyang bintana. Tok, tok, tok. Napabangon siya at sumilip sa labas. Walang tao. Tahimik ang buong bakuran. Akala niya ay sanga lamang ng puno ang tumatama sa salamin. Kaya bumalik siya sa higaan, ngunit makalipas ang ilang segundo, tok, tok, tok. Ngayon ay mas malakas na ang katok. Kasabay nito, biglang nag-vibrate ang cellphone niya. May bagong mensahe sa group chat nilang 4. Jay, gising ba kayo? May kakaiba ba sa bahay ninyo? Napakunot noo si Marco. Agad siyang nag-type. Marco, oo, may kumakatok sa bintana namin. Halos kasabay nito ang reply ni Carlo. Carlo, sa amin din. Pero parang may nakatingin sa labas. Tahimik ang chat ni Ben. Paulit-ulit nila itong tinawagan. Walang sumasagot. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang isang litrato mula sa cellphone ni Ben. Madilim ang kuha. Ngunit sa likod niya, may isang maitim na anyong nakatayo at bago pa nila masilip ng mabuti ang larawan, bigla itong nabura na parang walang ipinadalang mensahe. Nagkatinginan ng 3 sa kanilang mga cellphone. Pare-pareho silang kinilabutan. Doon nila naisip ang nakakatakot na posibilidad. Baka hindi sila umuwi ng 4 lang. May iba pang sumunod sa kanila mula sa research facility. Hindi na nakatulog sina Marco, Jay at Carlo. Pagsikat pa lamang ng araw, nagkasundo silang puntahan ang bahay ni Ben. Hindi sila mapalagay matapos ang misteryosong larawang ipinadala nito noong gabi. Pagdating nila sa tapat ng bahay, agad nilang napansin na nakabukas ang pintuan. Tahimik ang buong paligid. Wala ring tao sa bakuran. Dapat ba tayong pumasok? Mahinang tanong ni Carlo. Huminga ng malalim si Marco bago dahan-dahang itinulak ang pintuan. Kirk, umalingaw-ngaw ang tunog nito sa loob ng bahay. Ben, sigaw ni Jay. Walang sumagot. Isa-isa nilang sinilip ang bawat silid. Nagkalat ang mga gamit. Nakatumba ang mga upuan. Basag ang isang salamin sa dingding. Parang may naghanap ng isang bagay o may pilit na tumakas. Habang papunta sila sa kwarto ni Ben, biglang huminto si Carlo. Marco, ano yun? Dito ka. Nang silipin ni Marco ang sahig, nakita niya ang maitim na bakas ng mga yapak. Ngunit hindi ito putik. Parang malapot na itim na likido. Sinundan nila ang mga bakas mula sa sala hanggang sa hagdan, hanggang sa mismong kwarto ni Ben. Pagbukas nila ng pinto, wala si Ben, ngunit naroon pa rin ang cellphone niya sa kama. Patuloy itong tumutunog. May bagong notification. Isang voice recording. Nagkatinginan silang 3 bago ito pinindot. Noong una, puro maingay na paghihingal lang ang narinig. Pagkaraan ng ilang segundo, narinig nila ang nanginginig na boses ni Ben. Huwag kayong babalik. Kasunod nito ay isang malalim at hindi pangkaraniwang ungol. At bago matapos ang recording,
May boses na bumulong ng napakalapit sa mikropono. Huli na ang lahat. Biglang namatay ang cellphone. Kasabay nito, may malakas na kalabog mula sa kisame. BOOG. Unti-unti silang tumingala. May narinig silang mabagal na paggapang na tila may kung anong gumagalaw sa ibabaw mismo nila. Hindi gumagalaw sina Marco, Jay, at Carlo. Lahat sila ay nakatingala sa kisame habang unti-unting lumalakas ang tunog ng paggapang. Kirk, Kirk, Kirk. Parang may mabigat na nilalang na gumagapang sa ibabaw mismo nila. Biglang kumurap ang ilaw. Isang beses, 2 beses, at tuluyang namatay. Tanging liwanag na lamang mula sa bintana ang natira. Dahan-dahang binuksan ni Jay ang flashlight ng kanyang cellphone nang itapat niya ito sa kisame. Halos mabitawan niya ang cellphone sa sobrang takot. May isang maitim na nilalang na nakadikit sa kisame. Napakapayat nito. Mahaba ang mga braso at binti. Halos hindi na makita ang mukha dahil natatakpan ng mahahabang buhok. Ngunit ang 2 mapupula nitong mata ay nakatitig mismo sa kanilang 3. Ilang segundo silang nagkatitigan. Pagkatapos, unti-unting ngumiti ang nilalang. Isang napakalapad at hindi pangkaraniwang ngiti. Alis, sigaw ni Marco. Sabay-sabay silang tumakbo palabas ng kwarto. Ngunit pagsara nila ng pinto, may narinig silang malakas na pagbangga mula sa loob. BOOG. Sunod pa, Boog. At isa pa, parang sinusubukan nitong sirain ang pinto. Nagmamadali silang bumaba ng hagdan. Pagdating nila sa sala, akala nila ay makakatakas na sila. Ngunit biglang bumagsak ang pangunahing pintuan. Bang! Parang may hindi nakikitang puwersang nagsara nito. Hindi ito pwedeng mangyari, nanginginig na sabi ni Carlo. Habang naghahanap sila ng ibang daan palabas, may narinig silang pamilyar na boses. Tulungan niyo ako. Boses iyon ni Ben. Ngunit nang sundan nila ang boses, nanggagaling pala ito sa madilim na basement ng bahay. Isang basement na alam nilang wala naman noon. At doon muna natin tatapusin ang kabanatang ito. Ano kaya ang naghihintay kina Marco, Jay at Carlo sa misteryosong basement? At buhay pa kaya si Ben? Abangan ang susunod na bahagi ng episode 2. May naiuwi sila mula sa research facility. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod nating mga kwento. At tandaan, hindi lahat ng bagay na iniiwan mo sa isang lugar ay pumapayag na iwan mo rin sila. Abangan ang episode 3 ang final ng ating kwento.